Nangangamba ang ilang negosyante sa posibleng pagmahal ng mga bilihin at pagsasara ng maliliit na negosyo kung maisabatas ang 200 pisong aumento sa sahod na isinusulong ng Kamara. Sabi ng Malacanang, pag-aaralan muna ang epekto nito sa ekonomiya. At nakatutok si JP Soriano. Ngayong may pamilya na, hirap na ang minimum wage earner na si Jerry na pagkasyahin ang kanyang kinikita para sa kanilang mag-anak. Mahigpit sir, hindi kaya. Hindi kaya i-budget. Halos mangutang ka pa sa iba para lang makatustos sa pang buwan na pag dumating yung deadline ng mga kuryente, tapos na, hindi na kaya. Si Ivan naman, sinabing buti na lang may trabaho rin ang kanyang misis, kaya may pantustos sila para sa kanilang isang anak. Tina-check namin kung magkano na yung expenses, paano yung mga ilalaan, kasi minsan nagkakaroon ng biglaang gastos. Kabilang sina Ivan at Jerry sa nag-aabang kung maisasabatas ang 200 pesos wage increase na ipinasa ng Kamara. Ang Senado nauna nang nagpasa ng panukalang 100 peso wage hike. Para maisabatas, kailangang pag-isahin ang dalawang bersyon sa Bicameral Conference Committee. Pero mas mabilis kung i-adapt na lang ng isa ang kabilang panukala para diretsyong mapalagdaan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero may alinlangan si Senate Committee on Labor Chairman Joel Villanueva sa pag-a-adapt ng House version na doble ng kanilang ipinasa. Maaaring i-veto daw ito ng Pangulo at hindi matuloy. Parang ang tingin natin, pag nangyari yan, diretsong veto. Diba? So, yun yung kailangan din nating pagtuunan ng pansin kung i-adapt natin yan. Kasi baka yan din yung dahilan ng iba na nandoon sa Kamara para masiguro na ma-veto yan. That's another way of looking at it. Diba? For us, we still believe na yung 100 is most convenient and practical. Pero para kay Deputy Speaker Democrito Mendoza ng PUCP Party List, the higher, the better. Ang Malacanang titignan daw muna kung ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders. Kung maisabatas, ito ang unang legislated wage increase sa loob ng 36 na taon ayon sa datos ng National Wages and Productivity Commission na kinalap ng GMA Integrated News Research. At kung masusunod ang 200 peso wage hike na isinusulong ng Kamara, ito ang magiging pinakamalaking dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Sa nakaraang 6 na administrasyon, hindi pa lumagpas sa 200 pesos ang kabuuang halaga ng itinaas sa daily minimum wage. Pero may pangamba ang mga negosyante at mamumuhunan na nagpapasweldo sa mga manggagawa. Pwede raw bumilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin, maaaring umatras ang mga mamumuhunan. Pero ang pinakamasakit, baka may mga magsarang maliliit na negosyo dahil hindi kayang ibigay ang malaking dagdag sahod. Tataas yung presyo nila. Kung hindi na kayang bilhin yung presyo nila, magbabawas ng tao. Pag nagbawas ng tao at hindi pa rin kaya, magsasara. Yung micro, kung minsan pasweldo lang linggo-linggo, paiyakan pa sa kahit sa tukayan. Tataasan mo ng ganun kalaki. Ang ilang small-scale business, nag-iisip na ng paraan ngayon kung paano hindi malulugi ang negosyo sakaling maisabatas ang dagdag sahod. Wala na tayong magagawa. Pipilitin natin magdagdag na lang magdagdag tayo ng sales. Kung hindi, magkuha tayo ng ibang items. Hindi po natin alam sa susunod kung anong mangyayari, di ba? Siyempre, sa negosyo ngayon talagang mahirap. Sa mga previous year na ito, kumbaga ang negosyo parang lumalakad ng pabigat ng pabigat. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.